So hi guys, this is Doms and welcome to my semi-podcast type content here sa YouTube. No, and this is my digital space. So welcome to my digital platform where I share everything about myself and I become vulnerable and uncensored because I feel safe with you guys. So yan, meron na tayong intro spiel for this content and welcome back kasi this is second recording ko and the second episode for this year. Tinanggal ko lang yung pamatong ko nung nakaraang episode tsaka sombrero kasi medyo mainit-init po dito. Saka nandito na yung araw sa harapan ko. And so nabitin kayo sa first episode kung natapos nyo man siya. No? And thank you sa mga nakapanood nun. So, alam ko nga na nabitin kayo and at the same time, I know na mas maraming interested to know and to listen to this episode dahil number one, nasa title na yung clue. Then, number two, alam kong you are also want to know ano ba talaga yung pinagdadaanan ko as of this moment. So, first of all, gusto ko na pagpasensyahan if namamatay or lumiliwanag. Ano kasi siya, nandito yung araw sa harapan ko. And, kaya lang ako may energy. Tsaka kaninang, nung nag-record ako ng first episode. So, pagpasensyahan nyo na muna yan. Bawi na lang po ako next time. Kasi usually, nag-record ako nito gabi. But, di na ako pwede magpuyat. At doon na nga tayo papunta. So, yun. Last November 14, 2024, I was diagnosed with diabetes mellitus type 2. Nag-base po yung diagnostic, yung pagkakadiagnose ko sa result ng aking fasting blood sugar or also known as the FBS, the creatinine, yung kidney function, and then the hemoglobin percentage. Basta percentage kasi yun yung nakasulat. So, yun, related to hemoglobin. And actually, to be frank, hindi naman din dahil meron akong symptoms ng diabetes, bakit ako nagpa-check up. Actually, nalaman ko lang yung symptoms ng diabetes nung na-diagnose na ako. And to my surprise, meron na pala akong symptoms as early as starting this year. And to be exact, ito yung mga moment na paano na ako, internship na. So, patapos na yung thesis 1 namin, yung thesis 2. Itong mga symptoms na tungkol sa diabetes is present na siya. Doon nakapagpa-check up pa kasi ako ng April or between April to May. Kasi yung skin asthma ko. So, meron din akong urine test doon and all. So, hindi pa siya na-detect nung time na yun. So, parang early, mga June siguro siya totally nag-start yung symptoms nito. And if you want to know more about diabetes, the symptoms itself, siguro it's your chance na rin na parang mag-google na lang about it. Pero magbabanggit din ako nung iba as time goes by. Pero, yun nga, yung mga early symptoms niya, present na siya nung mga ganung panahon. Pero, hindi ko siya ina-acknowledge at hindi ko rin naman kasi totally alam na yun na pala yun. So, it's my fault. Pero, kasi nung mga time na yun, normal pa naman ako nakakapag-function and wala pang kahit na anong parang indication maliban dun sa mga early symptoms. So, I feel okay hanggang sa pumasok yung November. Ito kasi yung mga times na tapos na yung production phase ng thesis namin. Post-production na. So, mas madalas na ako sa bahay. Dito mas parang lumabas talaga yung may mali na sa katawan ko, napansin ko. Kasi, nung hanggang last days ng October, ito yung mga nasa labas pa kami. Nag-shoot, nagdi-data gathering and all. Alam kong pagod ako. Ganyan. Tapos, parang given kasi nanggaling ka sa labas. Kaya nung nag-start ako mag-work sa bahay, nung nag-edit na ako and all,
dito ko napansin na nag-i-equal yung pagod na na-accumulate ko sa labas ng bahay na nasa loob ako. So, medyo na parang alarming yun sa part ko. Kaya lang, sabi ko, may sakit ba ako? Or ano ba itong nararamdaman ko? Sabi ko, gusto ko siyang i-analyze kung ako ba ay tinatamad lang na mag-edit. Kasi, nagiging sensitive din yung mata ko sa radiation sa computer. Yung kamay ko, hindi makapindot ng maayos. 'Di ba? Parang ang bilis kong mangalay, ang bilis kong mapagod. Lagi akong uhawin gutom. And these are active symptoms na ng diabetes. And nakapagpa-check up lang ako. Kasi meron pang lumabas na ibang sakit actually. Or ibang concern sa akin. Ito yung time na nagkaroon ako ng parang pasa dito. Tapos nung kinakapa ko siya, parang may maliit na bukol. Wait lang, kapain ko lang kung nandito pa siya. Hindi ko alam kung siya na to eh. Buto siya. Wala na yung bukol. Pero may bukol siya. So yun yung talagang pina-check up ko nung time na to, yung week ng 11-14-2024. Pero sabi ko, sige, tuloy lang. Okay lang, laban tayo. Ganyan. So, nagpa-check up ako dahil nga parang alarming yung paglaki ng pasa tsaka ng bukol. Tapos pangalawa, I have a friend of mine na meron na ring sakit that time. Tapos, wala lang, parang normal lang daw kasi sa kanya. Tapos, nagpa-check up siya. Yung pala alarming tsaka concerning na yung case niya. Hindi ko na lang muna papangalanan kung sino siya. And, privacy niya yun eh. Parang pangat naman ko sa akin siya manggaling. So, parang from that story of my friend, sinabihan niya ako na magpa-check up na rin. Hindi ko na sinabi kung ano yung tinawag niya sa akin. Baka magka-idea kayo kung sino siya eh. Pero, yun. Parang naging wake-up call ko siya na, sige. Tapos sabi ko, feeling ko mababangga na rin ng check-up na to yung pagod. Yung mga early symptoms na nga, na hindi ko pa alam nung time na yun. So, regular check-up dito sa amin. Maliban sa titinang ka ng doktor, kailangan meron kang CBC tsaka urine test. Kasi doon usually early detection ng mga sakit, ganyan. So, sa case ko, yun. Sa dugo, walang problema. Sa CBC, walang na-detect. Maliban sa maliit na percentage ng maraming WBC. So, parang may infection sa loob. Tapos, fine. Tapos, yun, sa urine, lumabas na meron akong nilalabas na sugar or glucose kung tawagin. Tapos, need ko mag-undergo ng FBS. Yung mga sinabi ko nga kanina. Kasi, alarming yung number ng glucose na nilalabas ko. Tapos, dun na natanong na meron ba akong diabetes or meron bang record sa family na may diabetes. Tapos, parang dun ko lang naalala, oo nga, meron pala ako from father's side. Tapos si Papa rin is parang hindi naman siya diabetes, parang nakokontrol naman niya. Ganyan, yung number nung na sugar niya. So, he's fine. Pero yun nga, parang sabi ko, dun pa lang, parang sabi ko, shit, mukhang it's something na hindi ko alam. Pero sa totoo lang, nung in-open yun, wala akong parang further or malalim na study about it. Kasi, hindi ko pa naman siya sakit. Tapos, parang alam ko lang na nasa family, nasa dugo. It's runs sa blood. Tapos, parang ako naman, sabi ko, hindi ako tatamaan yan. Malakas ako eh. Ganyan. So, yung sa bukol ko, nagkaroon ng recommendation na ipa-ultrasound, tapos na-check, nalaman, to make that long story short, it's a lipoma. Hindi siya cancerous, movable nga rin yung bukol, tapos nawawala rin naman siya. Ang naging parang alarming lang sa akin is, ano yung cause ng lipoma? Sabi dun sa nabasa ko sa internet, no? Credible naman yun, huwag kayong mag-alala. Pwedeng cause ng lipoma is yung excess sugar sa katawan. So parang yung excess sugar sa katawan mo, parang nagpo-form siya, tapos nagiging ganon. Pero later on, natutunaw din naman siya or nawawala. Like, what happened nga here. Tapos, so, yun nga, lipoma. So, parang nothing to worry.
pero the cause is something to worry din. And it's interconnect with my urine sample. So, nag-undergo ako ng FBS and all. Noong mga time na to, actually, share ko lang, nasa bahay din yung mga kagrupo ko sa thesis. Nandito, gumagawa kami. So, nag-fasting ako nandito sila. Though, dapat hindi rin ako matutulog kasi magtatrabaho sa thesis. Kaya lang, mahirap nga namang hindi matulog kasi baka maka-apekto siya sa resulta ng dugo. So, natulog din ako. Tapos, 8 hours yun sakto. And then, itong 11:14 na lumabas yung pinaka-resulta niya na ganun. Tapos, nung time na yun, busy pa ako sa school and such. So, yun. Just to share with you, kahit nasa Facebook na siya, ang result po ng FBS ko, the normal count is less than 100 dapat. Pag umangat ng 100, pre-diabetic. Kapag nasa 200, diabetes na siya. Pero yung sa akin po ay umabot ng tumataginting na 566. Masyadong mataas. Creatinine ko, nasa normal level naman siya. So, nothing to worry with my kidney function. Na isang wino-worry ko actually. And then, we have the hemoglobin percentage na dapat 7% lang for a normal level. Pero yung sa akin is nasa 9.5. These results, sabi nung initial na doktor ko doon, ay subject for insulin na. Ibig sabihin, yung mga pasyenteng may ganitong mataas na numero ay for insulin. So, wala rin ako idea. Ang alam ko na sa insulin yung tinuturok. So, hindi ko alam kung may insulin na iniinom or kung ano pa man. Hindi ko pa rin alam yan. So, yun. Ang advice sa akin, kailangan kong maghanap ng professional doctor, which is specialista sa diabetes. And nagbigay lang siya ng parang first aid na gamot habang wala pa akong doktor. So, yun. Noong time na yun, syempre nangangapa lang din ako na may diabetes na ako. I do lahat ng research ginawa ko na. Bilang researcher din naman ako. Pero sa sign language, thesis kasi. Pero share ko lang din, meron kaming classmate, or meron kaming grupo sa section namin na ang research is about awareness ng diabetes. So, isa sa mga kaibigan ko na nandun, yung unang nakaalam ng sitwasyon ko. And siya rin yung napagtatanungan ko kasi research nila yun eh. Pero I also conduct my own research about this one. Dalawa yung type ng diabetes. Type 1 is yung autoimmune. Type 2 is either hereditary or unhealthy lifestyle, which is both kung feeling ko nakuha. No? Hereditary from family side, father side, and at the same time, poor and unhealthy lifestyle. Since totally nag-focus ako sa thesis, guilty naman ako. Gaano ka-unhealthy yung buhay ko? Simple lang. Na umaga, alis ng bahay, gabi uuwi. Pag uwi sa bahay, magko-computer. Swerte yan kung makakatulog ng 1, 2, 3 hanggang 4 na oras maximum. Hindi swerte, walang tulog. That's one. Pagkain, ang baon ko is automatic processed food kasi iluluto ng maaga. Alis kasi ng maaga. Tanghali, minsan hindi ako kumakain ng iba, yung pagkain ko lang nung baon. Uwi ako, hapunan, kain. Lamon kasi pagod. Tapos, swertihan minsan sa labas kapag feeling ko deserve kong kumain ng masarap, magpa-fast food ako. Ano lang naman yan fries, burger, soft drinks, sarap. Tapos sa gabi, para mag-stay up night ako, gising ako magdamag para magtrabaho ng maayos. Umiinom po ako ng mga iced coffee na nasa bote. Yung mga nasa 7-Eleven. Ay, nagbagit ako ng convenience store. Mga nasa convenience store. Wala kami 7-Eleven dito. Mga nasa convenience store. Ganyan, yung mga iced coffee. Hindi na akong babanggit. Nadulas pa ako. Pero lahat ng mga nasa bote, nasa can, na kape, sarap niyan. Yan ang nagbibigay sa akin ng energy para magpatuloy. Minimum na isang bote lang Maximum nakakatatlo ako isang gabi. Kasi kailangan kong hindi matulog.
yan ang aking buhay. So, guilty ako na both hereditary and healthy lifestyle. I have that. And siguro masyado ko nga rin sinagad yung sarili ko this semester or this time. Though since last year naman, last year, 2023, ganun naman na rin yung buhay ko. So, feeling ko accumulated na lang overall. No? So, that's why I have diabetes. Pero hindi ko naman in-expect na ngayon siya lalabas. Na ngayon pa talaga. I mean, supposedly dapat ngayong taon na lang, di ba? Nakapag-celebrate pa dapat ako ng Pasko tsaka bagong taon ng masarap yung kinakain. Nakatulong ako sa thesis, nakapag-defend ako ng thesis namin. Natutulungan ko sila mag-revise ngayon ng mga dapat i-revise and all. Lahat na, di ba? At ang dami kong lakad, ang dami yung project na na-cancel because of that. And, yun yung naging problema. Pero what's the problem there is November 14. Nung time na yun, nung week na yun, meron kaming November 15, meron kaming workshop. So I need to stay up. I need to perform my duty and tasks without excuses. Hanggang umabot ng November 30 when I totally felt or runs out na parang bagsak na yung katawan ko. Noong mga time na yon, lahat nung iniinda ko, lahat nung symptoms early, nagulat din ako, parang bigla siya nag-hard mode or ibig ko sabihin, tumindi. Tapos, as time goes by, habang lumilipas yung mga araw, tumitindi siya ng tumitindi, bumibigat siya ng bumibigat. Ang naging concern ko pa nga nun is, hindi ko alam kung naiintindihan ako ng mga kasama ko. I'm talking about family, my groupmates and all. Kung ano ba yung talagang nararamdaman ko na this time hindi na siya yung parang nag-iinarte lang ako or what. Mahirap tsaka mabigat talaga siya. So, mahirap lang i-explain kasi dahil ako noon wala akong diabetes. Nahirapan din akong intindihin na parang bakit ganun? Bakit laging ganito, ganyan? I mean, I have a lot of questions. Pero, nung moment lang na yun na nagkaroon ako, na na-diagnose ako at ako na yung nahihirapan, yung mga tanong na yun nawala bigla. Kasi alam ko na yung sagot kung bakit. And it's a normal thing na, syempre, parang mag-iisip ka kung paano as a normal person na walang diabetes, kung ano yung nararamdaman nung may diabetes. And may mga common na pangkakaparehas, pero hindi. Tapos, syempre ako, ang hinahanap kong advices is from someone at my age na may diabetes. Na nasa type 2 rin. Kasi, mostly na nag-reach out at nakakausap ko, mga elders na halos na merong diabetes. Mga nasa 40s, 50s, 60s, 70s. Medyo iba na yun eh. Pero, their advices and all, sobrang malaking tulong talaga siya. Lalo na sa mga choice of foods na kinakain ko na ngayon. Ganyan. Pumuputi na pala ako. Anyways, ayun. Mahirap siya. Tapos, dumating ngayon November 30, December, parang bedridden ako kasi hindi ko na makilos yung kamay tsaka pa ako. Tapos, December 2, medyo nawala na ako sa time frame. After that, November 14, 1 week after, pumunta ako ng Manila. Kasi nagkaroon ng recommendation yung isang kamag-anak ko na meron siyang doktor na kilala. Or meron siyang doktor doon na magaling daw. So, I'm expecting it's a specialista. Pero, pagdating ko doon, it's still a family doctor. Pero, na nagbigay siya ng set of gamot, yun yung sinunod namin. Yun yung parang, sinunod mo na kasi may bayad yung check-up. Tapos, syempre, parang yun na yung opinion, yun na yung second opinion. Yun na yung susundin mo. So, I just follow it. Sinundan mo lang siya. Bait kasi ako. Alam, may puti na talaga. Pero yun, dahil mas puti. Anyways,
So, sinunod ko siya. Kaya lang, yun nga, dalawang set ng palit na ng doktor. Things are getting worse. Parang, ako na yung nahihirapan sa sarili ko. And, parang tumatak kasi sa utak ko na, pasensya na, pero tumatak sa utak ko na 2 family doctors pa lang kasi napagkokonsultan. Wala pang espesyalista, yung talagang alam niya yung sakit. Tapos, nag-try din naman ako mag-reach out through Messenger, Facebook, dun sa doktor ko sa Manila. Hindi siya sumasagot. So, pinabayaan ko lang muna. Kaya lang, ang nararamdaman ko nun, itong kamay ko sobrang manhead. Actually, until now, yung paa ko namamanhead, yung buong katawan ko sumasakit, nangangalay, napapagod. Explanation ko pa nga sa pagod ko nun is, hindi siya nagre-recover at all. Since the day of yung na-diagnose ako hanggang noong mga huling days ng December, parang sabi ko, ano to, hindi na nagre-recover? Ganito ba talaga to? Tapos, may nagsabi sa akin, yes. And then, December 2, doon pa lang talaga ako nakahanap online ng doktor talaga pagdating sa diabetes, ganyan. And, nagbigay siya ng bagong set ng gamot, mas malakas talaga. Tapos, ang advice niya kasi sa akin is, kung nagsisik ako nung parang early na gumaan yung pakiramdam ko, parang, hindi naman it's too late, pero matatagalan talaga siya. Kasi, given na nga rin yung results ng sobrang taas nung sa akin, sabi pa nga ni Doc nun yung result ko is pang type 1. Pero type 2 pa rin talaga ako. Type 2 diabetes pa rin ako. Yun nga. Matatagalan ko maramdaman yung recovery. Pinakamabilis daw, 2 to 3 weeks. Pero it's possible to be months. So parang I need to continue taking the new set of medicine for the next 3 months. And i-observe ko lang yung mga improvement. Pero yun nga, expect na matagal yung improvement na sinasabi niya at yung ina-expect kong maramdaman. So, yun. Then from that, parang iniisip ko na tuloy, masyadong matagal pala talaga to. Based din sa research, masyadong matagal yung gamutan, masyadong matagal yung recovery, masyadong matagal yung pagitan ng pagpunta sa doktor. Diba usually parang 1 week, balik ka, check natin. Ito hindi 3 months. So parang iniisip ko, 3 months siguro yung working progress talaga for this one. And depende pa yan if slow ang progress, medium or mabilis. Parang mahirap. Tapos, nalaman ko rin naman na diabetes is not curable. Tapos, yung pinaka-complication ko ngayon, yung tinatawag na diabetic neuropathy, is not curable. And I need to monitor my eyesight, yung kidney ko, and other organs. Kasi, there's a possibility na maka-apekto pa rin siya. Even I'm taking high dosage of medicine. And I'm speaking about high medicine, Parang ito na rin yung mga pinakamataas na gamot na nainom ko sa kasaysayan. And sinasabi ko nga, hindi naman ito yung pinaka-worst na sakit na naranasan ko. But, in terms of length, na more than 1 month, going 2, magto 2 months. Tapos almost same pa rin yung situation at all. Iba tong laban na to, sabi ko sa sarili ko. And I need to strictly monitor myself. At ang isang pinaka nakakalungkot pa rito, to share with you guys. Ang pakiramdam ko kasi para ako na nagiging invalido. Tama yung term ko.
Kasi nung nagkakaroon na ako nung neuropathy sa kamay, hindi ko na mahawakan ng maayos yung camera ko. Hindi na ako makapag-set up ng gimbal. Hindi na ako makapag-set up ng camera, tripod and all. Ngayon na lang ulit. 'Di ba? Feeling ko matatagalan pa ako, pero palagi-lagi kong sinasabi sa lahat na I'm trying my best na magpagaling sa pinakamabilis na paraan na alam at kaya ko. Mahirap lang talaga siya. Hindi ko ma-explain yung hirap, yung sakit. Yung pati pagtulog ko, nagkaroon ng time na naapektuhan ako. Hindi ako makatulog. Kasi natakot ako yung paninigas ng katawan. Paano pag abutan ako kung natutulog ako. And may isa rin akong friend na na-warningan ako na huwag ko masyadong stressin yung sarili ko. Kaya siguro na-advise sa akin na tigilan mo na lahat ng ginagawa ko rin. Kasi malakas daw ang hatak ng stress. Or malakas ang sipa ng stress sa ganitong sitwasyon ko. So, I don't really know. As I recording and speaking with you guys, parang kinukuha na ako ng liwanag. Patay ang editing ko nito. Pero, ayun. Hindi ko alam. Siguro, palagi naman, kapag dumarating ako sa ganitong punto, I always ask for prayers. Napakalaking bagay din ng pangangamusta, kahit video call and all. So, mga chats, pasensya po, hindi ako nakakapag-chat kasi mahirap talaga until now. Ang laking bagay nung meron nangangamusta, ang laking bagay nung merong nagpapaabot ng magpagaling ka, nandito lang kami, and all. Kasi it may be a lifetime, not maybe, it's a lifetime na kailangan kong labanan to. Pero ayoko naman din umabot sa punto na kailangan kong maging dependent sa gamot. I need to fight this until the end. Dumating ako sa point na may papanalo ko siya. Kahit gaano siya kahirap sa ngayon. And yun muna siguro yung pwede ko i-share sa inyo. Ang inihiling ko lang din siguro is masamahan niyo ako sa dasal, sa panalangin, sa pangangamusta and I will try my best as early as soon as possible na makita rin kayo physically, personally. Kasi ayoko rin naman na naihinto at nai-stuck ako dito sa bahay. Worry ako kung ano yung pwede mangyari sa akin. Mas okay ako na gusto kong lumabas, gusto ko kayo makasama. Kahit kasama ko kayo, tas doon ko nararanasan yung sakit, okay lang. Kasi mas nararamdaman na mas gumagaan yung pakiramdam ko pag kasama ko kayo. So, yun lang siguro muna for now. Kasi kinukuha na talaga ako ng liwanag dito ng araw. And I was thinking paano ko i-edit tong video na to. But, ayun. Ito lang naman yung first and last time na mangyayari to sa ganitong content ko. I will fix that. Sa gabi kasi dapat ako nag-record eh. Ngayon lang ako nagkaroon talaga ng at hindi ako pwede mag-record sa gabi. Sa mga moment na to. Pero yun, maraming salamat po sa inyo lahat na nandito at tumapos ng video na to. At least you know, saan ako nanggagaling ngayon, ano yung pinanggagalingan ko, and huwag po kayong mag-alala kasi nilalabanan ko naman. Ginagawa ko naman lahat ng paraan. And gagawin ko ang lahat po. Lahat. Para mapagtagumpayan din to. Sabi nga nila, ang dami mo nang pinagdaanan. Dami ng experience na muntik kang mamatay. Parang ito pa ba? Hindi mo pa makakaya or hindi mo pa ba ito malalagpasan? Tiwala rin naman ako sa sarili ko and at the same time, tiwala rin naman ako
Dun. Ayan, taliwanag na. I mean, joke lang. Pero, tiwala naman ako kay Lord na will do my rest and God will do the rest. And in His perfect time, ibibigay niya yung tamang sagot, tamang dahilan, at tamang future para sa akin. God's plan is not to harm me, but to give me a prosperous life and a hope for a better future. Hindi ito yung end point ko. Hindi ito yung end game ko. And siguro nagsisimula pa lang ulit yung panibagong kwento ng testimony. Sabi ko nga, I'm facing a test right now, but it's a testimony in progress. And tulad ng mga nauna, alam kong hindi ako pababayaan ni Lord sa mga pagsubok katulad nito. Naniniwala akong hindi niya ako pinaparusahan, pero kailangan kong matutunan yung lesson for this one. Mukhang kailangan ko talagang mas mahalin, mas unayan yung sarili ko. Hindi lang dahil sa sakit ko na to, pero mas kailangan ko na unayan yung sarili ko kasi yun naman siguro talaga dapat. At yun siguro yung kailangan kong i-prioritize ngayong 2025. So, with that, maraming salamat sa inyong mga idol, guys. Until the next time, my digital space, and sa baka susunod pang mga videos na i-upload natin. So, maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa mga susunod na videos natin, and hopefully, sa mga susunod na videos na yon, meron kayong mapanood at nakikita nyong nag-i-improve na ako. So, yun lang guys. Thank you so much. And see you on the next video.